Madali lang magbintang at ituro sa iba ang kamalian pero sa bandang huli, lumulutang pa rin ang katotohanan. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At ito po ay galing sa channel ni Idol Ders TV. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Pakibisita po at pakisuportahan na rin. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid ng mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So eto na at simulan na po natin ang balitaan at unahin nating pag-usapan ng tungkol sa ranking po ng mga noontime show sa ating bansa for September 28, 2023. So ang i-80 po ay pang top 15 or rank 15 na may ratings na 4%, samantalang ang Tape Bulaga naman ay 3.5% na rank 17. At ang It's Showtime naman ay pang 19 na may 2.6% lamang. So itong It's Showtime po at Tape Bulaga parang nag-uunahan lang po sa second spot, ano? Samantalang ang i-80 po ng TBJ talagang steady lang po siya sa taas. Isang patunay na wala pong lamang or makakasabay sa TBJ dyan sa mga noontime show. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa kasalanan po ng GMA na napunta at nabaling sa TV5. Ito po ay nagugat sa pinagkakaguluhang balita noong inilabas ng GMA ang tungkol sa magbabalita po sa NCAA na AI or Artificial Intelligence. Ang gagamitin nilang tagabalita maging sa mga sports news nila ay AI daw ang gagamitin nila na siyang binatikos ng marami, lalo na po ng mga universidad at mga estudyanteng nag-aaral po sa kursong mass communication. Dahil hindi nga naman maganda ang balitang ito para po sa kanila. Nag-aaral sila tapos at the end, AI lang din pala ang papalawigin ng mga malalaking network. Kaya naman hindi ito pumasa sa publiko pagkos ay panay batikos ang inani po ng GMA mula po sa kanila. Since trending ang isyong ito, hindi maiwasang may mga magpasaring tungkol dito, lalo na po ang newscaster din, particularly sa kapatid network or TV5 na si Kalad Karen. Nagsimula ito nang mag-joke siya habang nagbabalita siya na hindi daw siya AI, si Kalad Karen daw siya, na siyang binatikos naman ngayon ng mga panatiko po ng GMA. Siya tuloy ngayon ang binabatikos at pinag-uusapan kasama ang TV5, ano? Dahil napaka-unprofessional naman daw ni Kalad Karen. Biruin nyo po yun mga tagapanood. Sa isang iglap lang, nabaliktad na po yung pangyayari. Ang dating sinisisi, ngayon isa na po sa naninisi. Ang galing po mga tagapanood. Nawala na po yung issue patungkol doon sa AI na ginamit ng GMA7 sa kanilang sport news. At napunta po yung issue kay Khaled Karen dahil doon sa joke na hindi po ako AI, ako po si Khaled Karen. Ang husay po talaga mga tagapanood, no? Ang galing po talaga. Ang dali po talagang baliktarin ng isang pangyayari para iba naman po yung mapag-usapan. So hindi ka na talaga pwedeng magbiro sa kanila at talagang babaliktarin ka po mga tagapanood. Siyempre damay-damay yan yung network. Siyempre pagkakataon nga po yan mga tagapanood na batikusin nila yung anchor din po ng TV5. Siyempre, yung TV5 po ngayon ay talagang lumalakas po mga tagapanood dahil po sa tulong yun, siyempre, ng AAT, ng TVJ at ng mga programa po nilang sumisikat po ngayon talaga sa kanilang telebisyon. Lalo na po pagdating sa gabi, ang ganda po ng mga programa dyan. Nandiyan po yung Batang Quiapo, mga tagapanood, di ba? Yung show ni Richard Gutierrez, yung Iron Heart. At syempre po, hindi po mawawala dyan yung A80 ng TVG sa noon time naman po. At napatuloy din po
yung pag-arangkada at pagsikat po sa programa na yan. So lagi po silang number 1 sa noon time po, mga tagapanood, at nagpapalitan na lang lagi sa number 1 at number 2 yung Fake Bulaga at yung Showtime naman. So ganun pa man mga tagapanood, ako po'y sobrang happy talaga at maligaya po dahil lagi pong number 1 ang aking idolo, ang aking sinusuportahan, ang aking dinedepensahan na TVJ, ang kanilang programang AAT. So ang nangyari po ay ganito. Sa halip na GMA ang masisi, sa halip na GMA at trending, inilipat po nila sa TV5 dyan kay Kalad Karen. Yung joke ni Kalad Karen, ginawa nilang big deal tulad nung nangyari po kay Joey De Leon sa Lubid issue na pinalaki po ng mga accounts sa Twitter. Pinag-viral, pinag-trending hanggang sa mailathala at maibalita na din no sa iba't ibang mga pahayagan. So dyan sa Twitter talaga nagmumula ang mga issue. Kaya salip na sa GMA isisi, sa TV5 po nasisisi ang lahat. Doon po nila inilipat, di ba? TV5 na kung saan ay ando doon ang TVJ. Samantalang nagbigay lang naman po si Kalad Karen ng paglilinaw na hindi daw siya AI at totoong tao daw siya. Abay, ginawang big deal na agad para ma-diverge po ang issue sa GMA at malipat sa TV5. Ganyan ang galawan dito sa showbiz. Ayon nga dito sa isang post ng page, kaliwat kanan ang naging patikos kay Kalad Karen to the point na pati yung personal na buhay nito ay pinanghihimasukan na. Ayun nga po dito sa page ng publiko, Kalad Karen ay amot ng tawaging inukray daw ng netizen. Inula ng insulto ang TV personality na si Kalad Karen makaraan niyang mag-alburuto nang tawagin siya na ng isang Facebook page na ex dating Twitter. Shinare ni Kalad Karen, anchor ng Frontline Pilipinas, ang post ng Facebook page na Kapuso thinks na may mukha niya at may caption na he thought he did something. Dahil kinokonsidera ni Kalad Karen na isa siyang babae, nagpusoy siya sa galit at kinomentahan ang post ng "You think you can put me down by misgendering me? Girl, I have fought and won battles worse than this. Mahiya ka." Sa Kapuso Things PH po ito, no? Marami ang nakisimpatya kay Kalad Karen mula sa LGBTQ plus community, pero mas marami ang nagsabing walang mali na tawagin siyang he. So, ilan po dito ang komento ng mga bumatiko sa kanya? Sabi dito, "Wag kami, hindi kasi Karen Davila, gawa ka sa China, pariguradong peke daw." Sabi pa dito, "Lalaki ka po sa ilalim ng batas, wala pong misgendering, walang putting down, yun po talaga ang kasarian nyo. Walang masama doon kasi sa Pilipinas di ka naman legally naging babae dahil lang mukha kang babae or nagpabago ka ng kasarian." So ilan lamang po yan sa natanggap na batikos nitong si Kalad Karen dahil nagbigay po siya ng joke sa tungkol po dyan po sa AI na siyang mula po dyan sa GMA Network. So wala namang masama sa sinabi po ni Kalad Karen, wilang ito ng mga panatiko ng GMA para po malipat ang issue sa TV5. Ganun na nga po yun mga tagapanood, para lang mabaling yung issue doon sa TV5 sa anchor na si Kalad Karen. Ganun po yung ginawa nila. Nagkaroon po sila ng pagkakataong palakihin yung issue na yun at matabunan po yung totoong issue po talaga. Siyempre nga naman ako, kung bawa ko, estudyante ako, nag-aaral ako ng mass communication, tapos makikita ko sa mga network na ang pinagre-report na nila ay AI, para saan pa yung pinag-aralan namin? Para saan pa't nag-aaral kami, pero AI lang din pala ang magre-reporting sa TV. Yung kurso na gusto namin gawin, AI na po ang gagawa. So nakakatamad po yun mga tagapanood. At ito naman pong ginawa nila para mapagtakpan po yung issue na nangyari po sa GMA7 at maibaling po sa TV5 yung CC. Ayan po, yun po yung ginawa nila mga tagapanood. Pinalaki po nila yung issue, hindi ako AI, ako po si Kalad Karen na joke. Kaya yung pong nangyari ngayon, dapat ay sisihin ang GMA7 sa kanilang ginawa, ay ang sinisisi po ngayon ay yung TV5 na po, si Kalad Karen na. So ang galing po mga tagapanood, nabaliktad na po lahat. Yung dating sisisihin, ngayon po ay siguro part na rin sa mga naninisay. Di ba natin alam mga tagapanood eh. Kasi marami pong fanatic yan ng GMA7. Di ba po? Eh di nawala na po yung natabunan na po yung issue nila. At ang may issue na lang po ngayon si Kalad Karen.
at dinadamay po lahat, pinipersonal na po. 'Di ba? Konting galang po sa tao din mga tagapanood. Si Khaled Karen naman eh, hindi naman din sila inaano niyan eh. Pero ganun pa man mga tagapanood, labanan po yan ng channel, kaya madadamay at madadamay po siya. So, tingnan na lang po natin ang susunod na mangyayari kung hanggang saan po talaga ang ganitong parinigan at ganitong labanan ng mga network. So, yan lang po mga tagapanood na may nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating niyang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito inyong tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.